Hello, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. So, Sag, we have the chariot energy. At ang chariot energy na to, this is travel. This may signify travel. Ang iba sa inyo may be going to travel by land, no? Maaaring maglo-long drive or meron kayong pupuntahan, no? Pwedeng malapit lang sa inyo, pwedeng hindi. So, depende, but you are going to travel. Um, Merong mga pagbabago, napipintong pagbabagong mangyayari sa buhay ninyo around this time. Okay? Pero yung mga pagbabagong ito may send or may give you an opportunity para mapagtagumpayan mo. 'Di ba? Or yung mga pagbabagong ito maaaring manggagaling doon sa tagumpay na makakamit ninyo. So, pwedeng ganun din ang ganap dyan. This is also a moving on energy, Sagittarius. Kaya definitely, meron din ditong movement talaga. Merong galawan, merong travel, no, na talagang magaganap. So, we also have death energy. Si death energy, si death energy, this is ending and beginning. So, meron transformation, transition na mangyayari. This is the end of an era. You know, mayroon kayong mga bagay, relationship, no, or tao na tatanggalin mo na sa buhay mo. Ika-cut off mo na yung cords between you and them, no? Sa ngayon. And kumbaga, yung mga old energies, tatanggalin mo na yan. You're going to remove that out of your life and you will be welcoming something new sa buhay mo at this time. So, there is also an opportunity for you for a rebirth. Merong ibibigay kang pagkakataon ngayon sa sarili mo, sa buhay mo, na magkaroon ng pagbabago, mabago ang sitwasyon mo. Yung ganon, no? And kung ano man ito na mga tatanggalin mo sa buhay mo, mapagdedesisyonan mo ng tama na to, ika-cut off ko na to, connection ko dito, because this is something, no, na hindi na beneficial para sa'yo. This is something na hindi na makakatulong sa'yo. This is something na hindi na nararapat, no? Na hindi na nararapat na maging parte pa ng buhay mo, no? So, maybe this is stale energy. So, depende ito sa inyong sitwasyon, ano? This could be trabaho, career, relationship, 'di ba? Pwedeng gano'n, mga pakikipagkaibigan, yung gano'n. So, what else? So, we have the Six of Pentacles. Si Six of Pentacles, ano ito eh, um, meron ditong generosity energy, you know, and generosity energy, ano yan eh, it has two sides. Merong ikaw yung magbibigay, ikaw yung mag-share, ikaw yung magbe-bless ng ibang tao. On the other end, ikaw din naman yung receiver. Ikaw din yung pwedeng tulungan, ikaw din yung pwedeng bigyan, ikaw din yung pwedeng asistihan ng kung sino man. No? So, maaari na nandoon kayo on both ends, 'di ba? Kasi pupuwedeng meron ka ding mga bagay na isi-share, meron ka din mga blessings na ibabahagi mo din sa iba, or maaaring meron ka din na meron ding pangangailangan ka na kakailanganin mo din yung tulong ng iba or assistance ng iba. So kaya give and take lang, no? Yun ang maaaring maganap sa inyo sa ngayon. This could also mean na merong prosperity, no? Prosperity is coming your way as well. Maaari kasi na magkakaroon ka dito ng mga financial blessings, merong mga financial opportunities na dadating din sa'yo, na magdadala sa iyo ng pera, kaya magiging abundant and prosperous ka. Maaring meron ditong windfall of money, o pwedeng merong magraregalo sa iyo, meron kang marireceive na financial support, yung ganyan, no?
So, by the way, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat for not skipping the ads. Malaking bagay po yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto po ninyo na mag-join kayo sa membership. So, maraming salamat for subscribing, and if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay po yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto po ninyo na mag-join kayo sa membership. So, we have dear, gentleness and diplomacy. So, maaaring ito yung kailangan ninyong gawin sa ngayon. Be gentle sa sitwasyon at gamitan ninyo ng diplomasya. Hindi kailangan dito yung persahan, hindi kailangan i-rush, kailangan yung kalmado lang. You know, kung ano man ang sitwasyon na to, this could be like a sensitive issue na po pwedeng kinakaharap ng iba sa inyo or kailangan ninyong i-deal with sa ngayon, kaya kalma lang. So, what else? We have the fire, fairy, creative action, and optimism. So, siguro kailangan din ninyo dito na gamitin yung creativity ninyo. Yung creative solutions, mga ganyan, creative action, yun ang kailangan ninyo na i-practice din sa ngayon. And yeah, be optimistic. No? Always try to be optimistic. Okay? Sa lahat ng bagay. So, we have the horse, accepting help from another, delegating authority. Kasi nga, 'di ba? Alam naman natin na meron din mga tao na pwedeng tumulong sa atin. Hindi naman kailangan na lahat-lahat um, kukunin natin lahat ng obligasyon, responsibilidad at yung mga duties, 'di ba? Sometimes, oo, kayang-kaya, siguro kayang-kaya ninyo yung gawin yan. Pero there are times na alam mong pwede naman na meron kang mahingian ng tulong na hindi mo stressin yung sarili mo, hindi mo pupuwersahin ang sarili mong kayanin ang lahat, 'di ba? Kaya this time, maaaring kailangan mo din na mag-delegate, no? Mag-delegate ng kung ilan or kung ano man ang kakailanganin mo ng tulong ng iba. So, pwede mong i-delegate naman yung obligasyon mo or duty mo para sa iba. And also accept help from another. So, siguro din, kailangan din na maging bukas din kayo dito, no? Maging bukas din kayo sa pagtanggap ng tulong ng iba. Huwag kayo mahihiyang tumanggap ng tulong ng iba kasi natural yon, no? Normal yon sa buhay ng tao na minsan tayo yung tumutulong, minsan tayo din naman yung tutulungan. So, maging bukas lang kayo sa pagtanggap, no, ng tulong ng iba. Kasi not at all times, kayo lang ang pwedeng tumulong. Okay? So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.